Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1431-36. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagkilos ng Diyos na Panginoon, ang mga sinaunang Diyos sa bidding war ay medyo naging mas pinigilan. Ang bawat Diyos na Panginoon ng Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi maaaring maliitin, at si Wu Heng ay napakabata pa, marahil ay nangangahulugan na mayroon siyang malakas na taga-suporta. Bukod pa rito, ang presyong ito ay higit na lumampas sa aktual na presyo ng Light Spirit Heaven Pearl Fruit. Bilang karagdagan, ang auction ay nagsimula pa lang, kaya may pagkakataon na ang isang bagay na may katulad na epekto ay maipakita sa ibang pagkakataon. Biglang tumawag ang isang garalgal at mapanuksong boses, 320,000. Lumingon ang lahat upang makita kung sino ito, ngunit ang misteryosong figurang ito ay nababalot ng itim na ulap. Gayunpaman, ang lahat ng malapit sa taong ito ay nakakaramdam ng nakakatakot na enerhiya na nagpang-inig sa kanila ng hindi sinasadya. Sa Divine Kingdom Trading Ring, medyo ilang tao ang nagtatago ng kanilang lakas o nakakubli ang lahat tungkol sa kanilang sarili, tulad ng misteryosong lalaking ito sa madilim na fog. Hindi napigilan ni Francis na gamitin ang kanyang kaliwang mata para makita ang ulap. Ang misteryosong bidder na ito ay malinaw na galit kay Wu Heng. Mabilis niyang naaninag ang figure sa ulap. Godlord Evil Spirits. Hindi napigilan ni Francis na mabigla. Ang taong nagbid laban kay Wu Heng ay isang Godlord of Ancient Soul Hall, at siya ay walang iba kundi ang Godlord Evil Spirit, na itinulak pabalik nina Francis at Wu Heng noong nakaraan. 330,000. Nagdilim ang ekspresyon ni Wu Heng habang patuloy siyang nagbid. 340,000. 350,000. Naging madilim at galit na galit ang mukha ni Wu Heng, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo at tila nagnanais na kunin ang kanyang paraan. Hey! 400,000. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay nagbigay ng masamang tawa. Matapos ang isang saglit na paghinto, nagpatuloy siya sa pagbid. Sa kanyang pananaw, hinayaan ni Wu Heng na umakyat ang dugo sa kanyang ulo, at ang Giant God Race ay tila may nag-aalab na pagnanasa para sa mapagkukunang ito at hindi ito papakawalan ng ganoon kadali. Ngunit sa kanyang pagtataka, dahil nagustuhan mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Biglang kumalma si Wu Heng at mahinang ngumiti. Ito. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay agad na tumahimik. Sinadya niyang itaas ang presyo para malugi si Wu Heng, ngunit hindi niya inaasahan na susuko si Wu Heng. Ito ay maliwanag na ngayon na si Wu Heng ay kumikilos sa buong panahon, at ngayon, siya ay nagbabayad ng higit pa sa halaga ng Light Spirit Heaven Pearl Fruit. Congratulations sa guest 405 para sa pagkuha ng Light Spirit Heaven Pearl Fruit sa halagang 400,000. Ngumiti ang auctioneer na may puting damit. Ang Light Spirit Heaven Pearl Fruit lang ang appetizer para sa auction na ito. Nagkakahalaga lamang ito ng humigit kumulang 200,000 dekalidad na God Crystals, ngunit na-auction na ito sa huling presyo na 400,000. Nakapagtataka na ito. Ang pangalawa at pangatlong item ay na-auction, bawat isa sa kanila ay napakabihirang at mahalaga, kahit na hindi sa antas ng Light Spirit Heaven Pearl Fruit. Ibina-auction namin ngayon ang Blazing Cloud Divine Saber, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact na medyo disenteng kalidad. Naglalaman ito ng purong enerhiya ng gininto ang apoy at napakalakas kapag ginamit sa mga pag-atake. Nagmula ito sa ika-21 na ranggo na Blazing Gold Race. Pakilala ng matanda na nakasuot ng puti. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang Blazing Cloud Divine Saber na ito ay isa sa maraming pinakamataas na kalidad na mga divine artifact na kanyang ipina-auction, at isa ito sa mga mas mahusay na kalidad. Kahit na ang Blazing Cloud Divine Saber ay maaaring ituring na isang buong antas na mas mababa kaysa sa 9 Lightning Soul Refining Mirror, ito ay talagang mas mataas ng kaunti kung ihahambing sa Space-Time Robe. Iyon ay ang Blazing Cloud Divine Saber. Ang galit na boses ng isang babae ay nagmula sa naglalagablab na apoy sa auction house. Hey! Isang nagliliyab na gold na lahi ng Diyos Lord. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang nagninangas na liwanag at nakita ang magandang matandang babae sa loob. Ang Blazing Gold Race ay mayroong 3 Godlord sa kabuuan.
Sa pagkamatay ng Diyos Lord Firecloud, ang tanging natitira ay ang matandang babae na ito at ang Patriarch. Supreme Quality Divine Artifact Blazing Cloud Divine Saber. Magsisimula ang bidding sa 1,000,000 at dapat tumaas ang bawat bagong bid ng hindi bababa sa 10,000. Anunsyo ng matanda na nakasuot ng puting damit. Hanggang magbayad ng 1,020,000. 1,040,000. 1.1 milyon. 1.5 milyon. Maraming nagsasaka ng metal at fire daw. Kaya, kahit na ang Blazing Cloud Divine Saber ay hindi partikular na mataas ang kalidad, marami pa ring tao ang nakikipagkompetensya dito. Sa isang maikling sandali, ang presyo ng pinakamataas na kalidad na banal na artifact na ito ay umabot sa 1,500,000 at ito ay lumalaki. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang Blazing Gold Race Godlord. Lahat, ibalik ang banal na artifact na ito sa matandang ito. 2,000,000. Nagsalita ang matandang babae sa isang kaaya-ayang boses habang nagpapalabas din ng nakakapasong enerhiya ng Panginoong Diyos. Ang isang pinakamataas na kalidad na divine artifact sa antas ng Blazing Cloud Divine Saber ay may halaga lamang na humigit kumulang 1,700,000. Dahil ang bid ng Blazing Gold Race Godlord ay lumampas na sa aktwal na presyo, ang kahilingang ito ay hindi masyadong sobra. Bilang karagdagan, inilabas niya ang kanyang lakas ng Diyos Lord para mabawi niya ang banal na artifact na ito ng Blazing Gold Race sa medyo mas maliit na presyo. Kapag nagsalita ang isang Diyos na Panginoon, karaniwang binibigyan sila ng kaunting mukha ng mga tao. Bukod dito, nagsimula pa lang ang auction, at malamang na marami pa ang may pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact. Kaya, ang karamihan sa mga tao ay sumuko sa pagbid. 2.1 milyon. Bahagyang ngumiti si Francis, hininaan ang tono ng kanyang boses bago magsalita para hindi siya makilala ng kabilang partido. 2.15 milyon. Nanlamig ang mga mata ng matandang babae. Pagkatapos ng digmaan, ang Blazing Gold Race ay nagdusa ng matinding pinsala sa gitna at itaas na echelon nito. Kaya, talagang kailangan nito ang Blazing Cloud Divine Saber, at hindi man lang nito isinasaalang-alang na ang Blazing Cloud Divine Saber ay kabilang sa Blazing Gold Race sa unang lugar. Bukod dito, nagsalita na siya bilang isang Diyos na Panginoon. Ang katotohanan na may isang taong patuloy na nakikipagkompetensya sa kanya ay hindi nasiyahan sa kanya at ginawa siyang hindi gaanong handang sumuko. 2.2 milyon. Agad na nagbid si Francis. Kuya Francis, ang sama mo. Ang magagandang mata ni Angelica ay kumislap habang siya ay nakangiti. Natural na alam niya na si Francis ang maglalagay ng item na ito para sa auction. Ha! Ang ibang party na nagbibid ay isang Blazing Gold Race Godlord. Kung hindi ako gagawa ng ganito. Pagkatapos ng mahinang tumawa ay sinabi ni Francis ang isa pang presyo. 2.4 milyon. 2.5 milyon. Nanginginig sa galit ang matandang babae, at wala siyang ibang gusto kundi ang magmadaling umakyat doon at tingnan kung sino talaga ang nakikipagkompetensya sa kanya. Kanina, nag-isip siya na marahil ay talagang kailangan ng bidder na ito ang banal na artifact na ito, ngunit ngayon, sigurado na siyang galit ang taong ito sa kanya at sinadyang itaas ang presyo. Hindi yata na-expose ang identity ko. Napaisip ang matandang babae. Habang nagbibid, binago din niya ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi itinuloy ni Francis ang pagtaas ng presyo. Nagkaroon ng panganib sa pagbid ng presyo. Kung biglang tularan ng matandang babae si Wu Heng at hindi na gusto ang divine artifact, si Francis ang magdurusa sa pagkawala. Tulad nito, gumamit ang matandang babae ng 2,500,000 dekalidad na God Crystals para bilhin muli ang divine artifact na orihinal na kabilang sa Blazing Gold Race. Bawal magmadali. Marami pang pupuntahan. Si Francis ay nagbigay ng nakakasilaw ng ngiti. Ang pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact na inilagay niya para sa auction ay halos lahat ay nakuha mula sa kalahating hakbang na Godlords of the Blazing Gold Race. Mayroong maraming uri ng mga bagay para sa auction ngayon, kabilang ang mga alagang hayop, mga kasanayan sa pakikipaglaban, mga table tasks, mga nasirang mapa, at marami pang iba. Ang ilan sa mga bagay na ito ay napunta sa mga presyong mas mataas kaysa sa Blazing Cloud Divine Saber.
Ang susunod para sa bidding ay isa sa pinakamahalagang kayamanan pagdating sa pag-unawa sa time intent, Moonlight Sky Bamboo. Ang kayamanan na ito ay naglalaman ng purong time essence. Kapag naubos na, dahan-dahang maa-absorb ng isang tao ang time essence at mauunawaan ang time intent. Bukod dito, madaragdagan din nito ang kakayahan ng isang tao na maunawaan ang time intent. Malakas na sabi ng matanda. Nag-iba ang ekspresyon ni Francis. Kung tama ang kanyang hula, ang piraso ng Moonlight Sky Bamboo na ito ay dapat ang kanyang inilagay para sa auction. Si Francis ay nakakuha ng ilang piraso ng Moonlight Sky Bamboo mula sa mga guho, ngunit siya mismo ay nakakonsumo lamang ng isang piraso. Kapag umiinom ng halamang gamot sa pangalawang pagkakataon, mababawasan ang epekto, kaya naglagay siya ng isang piraso para sa auction. Hindi maiwasan ni Francis na magtaka kung anong uri ng presyo ang maaabot ng Moonlight Sky Bamboo. Moonlight Sky Bamboo. Napakahalaga ng time intent cultivation resource. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng bottleneck sa paglilinang ng time intent. Kung makuha ko itong Moonlight Sky Bamboo, tiyak na maaabot ko ang susunod na antas. Ang hitsura ng Moonlight Sky Bamboo ay may maraming eksperto sa auction house, kabilang ang Godlords, sa halip ay natukso. Bagamat ito ay mas mababa sa kalidad kaysa sa isang bagay na tulad ng Blazing Cloud Divine Saber, ito ay napakabihirang at kaya in demand na ito ay naging mainit na pinagtatalunan. Maaaring kontrahin ng time intent ang halos lahat ng iba pang layunin, at kahit na medyo mahirap linangin, sino mang may sapat na mataas na paglilinang, tulad ng mga sinaunang Diyos o Diyos Panginoon, ay susubukan at linangin ito. Bukod dito, maaaring mapataas ng Moonlight Sky Bamboo ang kakayahan ng isang tao na maunawaan ang time intent. Kahit na ang mga walang talento sa landas na ito ay magagawang baguhin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng Moonlight Sky Bamboo. Bilang karagdagan, kung ang isa ay naging isang tunay na Diyos, ang pagkuha ng Moonlight Sky Bamboo ay magbibigay daan sa isa na maglakad sa Tao of Time at maging isang dalubhasa na may kasanayan sa time energy sa hinaharap. Ang panimulang presyo para sa Moonlight Sky Bamboo ay 600,000. Ang bawat bid ay dapat na mas mataas kaysa sa susunod ng hindi bababa sa 10,000. Anunsyo ng matanda na nakasuot ng puting damit. 620,000. Magbabayad ako ng 630,000. 650,000. Pagkalipas ng ilang sandali, ang presyo ng Moonlight Sky Bamboo ay tumaas sa 800,000, at ang bilang ng mga bidder ay higit na lumampas doon para sa anumang naunang bagay. 8 Godlord ang nasa bidding war, kasama ang Godlord Evil Spirit na isa sa kanila. 1,000,000. Sa sandaling ito, isang mahinahon at nakakatandang boses ang nagmula sa kahon ng panauhin sa tapat ni Francis. Sa kanyang pagtataka, nakita ni Francis na pamilyar ang boses na ito. Godlord Verdant Origin. Nagpa siya si Francis pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang Godlord Verdant Origin ay ang Godlord of the Life Sacred Land na namuno sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at Spiritual Race. Hindi basta-basta gagamitin ni Francis ang kanyang see-through na kakayahan sa mga tao sa loob ng iba pang mga guest box para maiwasan ang anumang hindi kailangang mga problema. Godlord Verdant Origin. Buhay na banal na lupain. Ang mga eksperto sa auction house ay may ilang reputasyon, at marami sa kanila ang nakakakilala sa Godlord Verdant Origin, kaya mabilis nilang nakilala siya. Dam, ang Life Sacred Land. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya ang isang kalahating hakbang na Godlord na sumuko sa Moonlight Sky Bamboo. Ang mga pasukan sa Divine Kingdom Trading Ring ay ipinamahagi sa 5 pangunahing zone, at ang Ziling Zone ay isa sa mga ito. Nang magbid ang Life Sacred Land, sumuko na ang mga bidder mula sa Ziling Zone. Gayunpaman, mayroon pa ring mga eksperto mula sa ibang mga zone na nag-aatubili na sumuko sa Moonlight Sky Bamboo at handa na gumawa ng kanilang sariling mga bid. Ngunit sa sandaling ito, isang madilim at nakakatakot na boses ang nagmula sa isang kahon ng panauhin na hindi kalayuan sa Godlord Verdant Origin. 1.1 milyon. Upang walang pag-aalinlangan na salungatin ang Life Sacred Land at tumaas pa ang bid ng 100,000 dekalidad na God Crystals. Ang pagkilos na ito ay nagpang-inig sa marami sa mga tao sa auction house at nagsimulang hulaan ang paksayon sa loob ng guest box na ito. Maaaring ito ay ang Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone.
Malamang iyon. Ang Life Sacred Land ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon sa Fallen Heaven Sacred Land. Ilang tao ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. 1.2 milyon. Ang Godlord Verdant Origin ay mahinahong tinaasan ang bid ng 100,000. Halos ilang sandali pa, ang malalim at masamang boses na iyon ay umalangaw-ngaw, 1.3 milyon. Ha! Ang mga tao sa Life Sacred Land ay nakikibahagi sa isang hubad na digmaang bidding. Talagang wala silang pakialam sa Fallen Heaven Sacred Land. Sa loob ng kahon ng panauhin ay isang payat na figure, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting balat na natatakpan ng mga itim na guhitan, na tahimik na tumatawa sa sarili. Kung gusto nila ang Moonlight Sky Bamboo, kailangan nilang magbayad ng kahit doble sa presyo. Humajejek ang isang babaeng nakasuot ng itim na katabi ng lalaki. 1.6 milyon. 1.65 milyon. Sa sandaling ito, ang Moonlight Sky Bamboo ay lumampas sa orihinal nitong presyo. Hindi ko akalain na ang isang bagay na inilagay ko para sa auction ay magiging mainit na labanan. Sa loob ng kanyang kahon ng panauhin, nagulat si Francis. 1432. Ang Moonlight Sky Bamboo ay lumampas na sa orihinal nitong presyo sa ngayon, ngunit hindi pa rin huminto ang bidding. 1.8 milyon. Ang tao mula sa Fallen Heaven Sacred Land ay patuloy na tumawag. Ang Moonlight Sky Bamboo ay biglang nagkakahalaga ngayon ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Langit. Walang panig ang sumusuko. Hehe, iniisip ko kung sino ang mananalo sa huli. Maraming miyembro sa auction house ang nakaupo lang at nanunood ng palabas. Ang isang piraso ng Moonlight Sky Bamboo na hindi man lang nagkakahalaga ng 1 milyon ay umabot na ngayon sa astronomical na presyo na 1.8 milyon. Okay. Si Francis ay nagsasaya sa loob ng kanyang kahon ng panauhin. Hindi niya akalain na ang isang bagay na inilagay niya para sa auction ay magiging isang mainit na kalakal. At kung ang iba pang mga bagay na inilagay niya para sa auction ay makakakuha din ng disenteng presyo. Pagdating ng oras, maaaring subukan pa ni Francis ang ilan sa mga mas mahalagang bagay para sa auction. 1.85 milyon. Ha! Ang buhay na sagradong lupa ay pareho pa rin, palaging naniniwala na ito ay iba at ayaw magbigay ng lupa. Ang maputi ang balat at itim na guhit na lalaki ng Fallen Heaven Sacred Land ay malamig ng inisyan. 1.9 milyon. Nagpatuloy siya sa pagtaas ng presyo. Nanlamig ang ekspresyon ng Godlord Verdant Origin. Kung magpapatuloy ito, kahit na nakuha niya ang Moonlight Sky Bamboo, malulugi pa rin siya sa transaksyong ito. Ngunit nagustuhan niya muna ang mapagkukunang ito. Kung ibibigay niya ito sa Fallen Heaven Sacred Land, mawawalan siya ng mukha para sa Life Sacred Land. Sa sandaling ito, lahat, bakit hindi mo ibigay itong Moonlight Sky Bamboo sa matandang ito sa halagang 2 milyong dekalidad na God Crystals? Isang matandang boses ang biglang nagmula sa pinakakanang kahon ng panauhin, na walang katapusang umalingaw-ngaw sa auction house. Napakalakas ng space-time energy. Sino ang taong ito? Ang lahat ay agad na nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Mula sa tono ng taong ito, sila ay nasa parehong antas ng mga Lord ng 2 sacred lands. Ito, kasama ang kanyang malalim na space-time intent, ay nangangahulugan na sila ay walang alinlangan na Diyos na Panginoon ng space-time sacred land. Okay. I will let Senior Void Spirit have this Moonlight Sky Bamboo, ngumiti si Godlord Verdant Origin at sinabi. Dahil nagsalita na ang Diyos Lord Void Spirit, ang junior na ito ay titigil sa pakikipagtawaran. Ang taong mula sa Fallen Heaven Sacred Land ay pinili din na sumuko. Pangunahing pinupuntirya niya ang Life Sacred Land, at ngayong sumuko na ang Life Sacred Land, natural na hindi niya kayang magpatuloy at makipagkompetensya sa Godlord Void Spirit ng Spacetime Sacred Land. Sa pinakakanang silid, isang lumang elder na nakasuot ng kulay abong puting roba ang nasa loob, isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang nagyayelong babae na may katanji tanging at magandang hitsura. Lily, sa Moonlight Sky Bamboo na ito, mas lalo kang lalakas, magiliw na sabi ng Diyos Lord Void Spirit sa babae. Guru, magpahinga ka na. Hindi kita pababayaan. Isang pahiwatig ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ng sinaunang Diyos na si Lily. Sa ibang lugar,
Haha, 2 milyong dekalidad na God Crystal. Hindi napigilan ni Francis na tumawa sa tuwa. Ang piraso ng Moonlight Sky Bamboo na iyon ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit nagawa niya itong i-auction sa mataas na presyo na 2 milyon. Nang na-auction ng Moonlight Sky Bamboo, ilan pang time-intent cultivation resources ang inilagay para sa auction. 70% ng mga mapagkukunan ng time-intent na ito ay inilagay para sa auction ni Francis. Bagamat ang mga mapagkukunan ng time-intent na ito ay hindi kasing bihira o kasing halaga ng Moonlight Sky Bamboo, lahat sila ay napakataas ng kalidad at bihira pa rin sa labas ng mundo. Kaya, nagawa nilang mag-utos ng napakataas na presyo. Ang karamihan sa kanila ay binili ng mga half-step na Godlords mula sa Spacetime Sacred Land. Heaven Soul Feather Spirit Stone. Nagagawang dalisayan ng kaluluwa at palakasin ang soul energy ng isang tao. Isang banal na bato na maaaring maging sanhi ng pag-evolve ng katawan ng kaluluwa. Ito ay mabisa pa para sa mga kaluluwa ng mga half-step na Godlords. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang mga kayamanan na makapagpapalakas ng enerhiya ng kaluluwa ay napakahalaga na. Para sa maraming mga lahi, ang pagpapalaki ng sariling paglilinang ay madali habang ang pagtaas ng antas ng kaluluwa ng isang tao ay napakahirap. Isang kayamanan na maaaring magpataas ng antas ng isang kaluluwa. Medyo natukso si Francis. Ilang oras na ang nakalipas, ang kanyang soul intent ay umabot na sa half-step na Godlord level, ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataon na patatagin ang kanyang pundasyon. Kung makukuha niya ang Heaven Soul Feather Spirit Stone, maaari niyang ganap na patatagin ang kanyang soul intent, marahil kahit na gamitin ito bilang pundasyon para sa isang pambihirang tagumpay sa isang Diyos na Panginoon. Ang panimulang presyo para sa Heaven Soul Feather Spirit Stone ay 700,000 dekalidad na God Crystals. Ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas. Nang matapos siyang magsalita, maraming tao ang sumigaw ng mga bid. 720,000, 730,000, 760,000. Napakaraming tao ang nangangailangan ng kayamanang ito, kaya maraming mga bidder. Maging si Wu Heng, Godlord Evil Spirit, at ang second elder ng spiritual race ay nakibahagi. Mayroon ding mga eksperto mula sa 5-star na paksayo ng iba pang mga zone. Ang presyo ng Heaven Soul Feather Spirit Stone ay umabot sa 1.4 milyon. Unti-unting sumuko ang karamihan sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga half-step na Godlords at peak rank 9s lang ang maaaring masulit ang paggamit ng kayamanang ito, at ang presyo na 1.4 milyon ay napakataas. 1.42 milyon. Isang half-step na Godlord of the Spacetime Sacred Land ang sumigaw ng bid. 1.46 milyon. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay hindi sumuko at sumigaw ng kanyang sariling presyo. Hindi siya nagpunta sa lugar na ito para lang bumili ng kayamanan para sa kanyang sarili. Naghahanap din siya ng anumang kayamanan na maaaring makatulong sa kanyang lahi. 1.5 milyon. Biglang nagsalita ang Lord Verdant Origin ng Life Sacred Land. Ang in-demand na kayamanang ito ay mas mainit na pinagtatalunan kaysa sa Moonlight Sky Bamboo. 1.53 milyon. Sumigaw si Francis ng sarili niyang bid. Hindi siya nagkukulang para sa mga dekalidad na God Crystals, ngunit hindi rin siya handang makipag-away sa Sacred Lands. Sa sandaling ito, bawat isa sa 5 Sacred Lands ng 5 pangunahing zone ay may 1 o 2 tao na sumusubok para sa Heaven Soul Feather Spirit Stone. Manam, hindi ka magtatagumpay. Ngumisi ang matandang babae mula sa Blazing Gold Race. Sunod-sunod na sinira ni Francis ang kanilang mga plano, kaya dapat ay sinubukan niyang gawing mas mahirap ang buhay ni Francis sa oras na ito. Gayunpaman, sa nakikita kung paano nag-aaway ang 5 Sacred Lands at maraming 5-star na paksayon tungkol sa kayamanang ito, nagpasya siyang manatiling walang kinalaman. Ang presyo ng Heaven Soul Feather Spirit Stone ay mabilis na umabot sa 1.7 milyon. Napakataas ng presyong ito, at ang karamihan sa mga tao ay nag-drop out na. 1.73 milyon. Si Francis ay patuloy na sumigaw ng mga bid. Sino ang nasa guest box na iyon? Hindi pa rin sila sumusuko.
Pinaplano ba niyang makipagkompetensya sa 5 sacred lands? Ilang tao sa auction house ang hindi maiwasang tumingin sa guest box ni Francis na nalilito. Biz. Sa sandaling ito, isang malakas na divine sense ang pumasok sa silid ni Francis, na ikinagulat niya at ni Angelica. Bagamat may screening effect ang kwarto, ang divine sense of a second heaven godlord ay napakalakas at madaling makalusot dito. Ikaw ba? Nagulat si Godlord Verdant Origin. Ang Godlord Verdant Origin ay isang second heaven godlord of a sacred land, isang makapangyarihang eksperto sa kanyang sariling karapatan, kaya natural na hindi siya nakaramdam ng takot sa paggamit ng kanyang divine sense upang makita kung sino ang nasa kahon ni Francis. Narito ang junior na ito, pabalik na mensahe ni Francis. Ang mga negosasyong pangkapayapaan noon ay hindi masyadong patas para sa espiritual na lahi, kaya ititigil ko ang pagbid para sa Heaven Soul Feather Spirit Stone na ito, pabalik na mensahe ng Godlord Verdant Origin, kung saan tumigil siya sa pagbid. Nagulat ito kay Francis. Hindi niya inaasahan na susuko ang Diyos Lord Verdant Origin matapos malaman kung sino siya. Nagbigay ng paliwanag ang Godlord Verdant Origin, ngunit hindi siya nagpakita ng parehong paggalang kapag nagbibid laban sa iba pang mga eksperto sa spiritual race. Tila nagustuhan ng Diyos Lord Verdant Origin si Francis. Ang pagsuko ng Diyos ng Life Sacred Land na si Lord Verdant Origin ay nagulat sa maraming eksperto sa auction house. Mukhang ang tao doon ay medyo tanyag. Maraming tao ang nag-isip na kailangang mayroong kahit man lang na pangalawang Diyos na Panginoon sa loob. Ang Diyos Lord Verdant Origin ay sumuko na nang dumating ang isa pang malakas na divine sense. Space-time Sacred Land. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa pinakakanang silid. Isang binata, ang pinakamataas na rank 9. Nagulat ang Diyos Lord Void Spirit. Siya ay orihinal na naniniwala na si Francis ay kailangang maging isang godlord o isang tao mula sa isang sacred land. Kung hindi, bakit sumuko ang Diyos Lord Verdant Origin? Lily, ginugugol ko ang halos lahat ng oras ko sa pag-iisa at walang gaanong pag-unawa sa labas ng mundo. May alam ka ba tungkol sa taong ito? Ang Diyos Panginoong Void Spirit ay lumikha ng imahe ni Francis. Siya yun. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay tumitig sa imahe ni Francis sa gulat. Oh! Mukhang may background ang batang ito. Ang Diyos Lord Void Spirit ay malumanay na ngumiti. Siya ay may malalim na pag-unawa sa kanyang disipulo at alam na walang ordinaryong peak rank 9 ang maaaring maging sanhi ng pagkabigla ng sinaunang Diyos na si Lily. Guru, ang taong ito ay tinatawag na Francis, isang henyo ng espiritual na lahi. Nabalitaan na siya ay direktang nakapasok sa rank 6, at mabait din siya sa iyong disipulo. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay makatutuhanang sumagot. Inimbestigahan niya si Francis pagkatapos bumalik sa Space-Time Sacred Land. Direktang pumasok sa rank 6. Ang Diyos Lord Void Spirit ay bahagyang nagulat. Kahit na ang quasi-God prodigy ng Sacred Lands ay bihirang direktang makamit ang rank 6. Kalimutan mo na ito. Ang iyong Panginoon ay nagbid para sa kayamanang ito para sa iyong kapakanan pa rin. Napabuntong hininga ang Diyos Lord Void Spirit. Samantala, ang presyo ng Heaven Soul Feather Spirit Stone ay patuloy na tumataas. Ngunit sa sandaling ito, tumawa ang isang nakakatandang boses. Ang matandang ito ay titigil dito. Sana ay makuha ni Young Friend Hanford ang kayamanang ito. Umalis na ang Diyos Lord Void Spirit. Sino lang ang taong ito? Una ang Diyos Lord Verdant Origin ay sumuko, at ngayon ang Space-Time Sacred Lands Godlord Void Spirit. Mas maraming nalilitong boses ang umalangaw-ngaw sa auction house. Ang pag-alis ng dalawang Sacred Lands ay pumukaw sa kuryosidad ng mga bidder sa iba pang mga guest box. Maging si Francis ay medyo nagulat. Kung tutuusin, dapat wala siyang relasyon sa Diyos Lord Void Spirit. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Francis ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang God Spiritual ay para tingnan ang silid ng God Lord Void Spirit. Siya ba? Naunawaan kaagad ni Francis. Kasabay nito. Bees. Sunod-sunod na divine sense na may iba't ibang antas ng lakas ang dumaan sa silid ni Francis, ngunit tanging First Heaven God Lords o mas mataas lang ang aktwal na nakakita sa loob. 1.8 milyon.
Si Francis ay gumawa ng isa pang bid. Kahit na ang presyong ito ay higit na lumampas sa aktual na halaga ng Heaven Soul Feather Spirit Stone, kailangan ni Francis ang kayamanang ito at handang bayaran ang napakalaking halagang ito. Kakaiba, walang tumawad sa kanya sa pagkakataong ito. Marahil ang iba pang dalawang sacred lands na sumuko ay naging dahilan upang ang mga miyembro ng iba pang sacred lands ay mas bigyang pansin si Francis. Mayroon ding katotohanan na ang Heaven Soul Feather Spirit Stone ay pinaka-epektibo sa kalahating hakbang ng mga Lord at mas mababa. Kaya, nakuha ni Francis ang Heaven Soul Feather Spirit Stone sa presyong 1.8 milyon. Ang 8 Ultimate Sacred Heavens Art, isang divine level na top-class na sining na nilikha ng isang makapangyarihang kapangyarihan ng Sacred Heaven Race ng sinaunang panahon. Maaaring linangin ng isa ang sining na ito hanggang sa pinakamataas na antas ng First Heaven God Lord. Ang sining na ito ay napakalakas at ganap na makakalaban sa mga cultivator ng Devil daw. Malakas na pahayag ng matanda na nakasuot ng puti. Heavens, isang divine level top-class art. At ito ay isang sining na naiwan ng ika-11 na ranggo ng Sacred Heaven Race. Hindi mabilang na mga eksperto ang nasasabik sa item na ito. Ang magagandang sining at mga diskarte ay palaging napakahirap makuha. Walang pag-aalinlangan sa kapangyarihan nitong 8 Ultimate Sacred Heavens Art, at maaari pa nitong kontrahin ang mga cultivator ng Devil daw. Maaari itong linangin hanggang sa pinakamataas na antas ng First Heaven God Lord. Hindi rin maiwasan ni Francis na magulat at interesado sa sining na ito. Kailangang mapagtanto ng isa na ang Chaos 7 Void Origin Technique na kanyang nilinang ay maaari lamang tumagal hanggang sa siya ay maging isang Diyos na Panginoon. Ang 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay may medyo prestihiyosong background na nilikha ng isang makapangyarihang eksperto ng ika-11 na ranggo ng Sacred Heaven Race. 1433. Ang panimulang presyo para sa 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay 1.5 milyong mataas na kalidad na God Crystals. Ang bawat bagong bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas. Ang panimulang presyo ng 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay mas malaki kaysa sa anumang naunang bagay para sa aksyon. Ang ilan sa mga huling bid ay hindi man lang umabot sa 1.5 milyon. Ngunit sa sandaling matapos magsalita ang matanda na nakasuot ng puting damit, maraming tao ang mabilis na nagbid. 1.6 milyon. 1.62 milyon. 2 milyon. Ang presyo ng 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay tumaas ng walang katulad na bilis, mabilis na umabot sa 2 milyon. Ang mga bidder ay halos kalahating hakbang na Godlords o Godlords. Si Wuheng ay tumawag din ng isang bid, ngunit ang presyo ay tumataas ng napakabilis na ang pinakamataas na presyo ay malamang na lumampas sa kanyang mga pagtatansya, kaya nagpa siya siyang sumuko. 3 milyon. Isang Godlord ng isang 5-star faction sa ilalim ng Space-Time Sacred Land ang biglang gumalaw, sumisigaw ng nakakagulat na presyo. Gayunpaman, bahagi lamang ng grupo ang sumuko. Mayroong kahit na maraming mga paksayo na tila patay set sa pagkuha ng sining. Pagkatapos ng lahat, ang isang makapangyarihang sining ay maaaring magbigay sa isang magsasaka ng lakas na higit sa normal at magpasya kung hanggang saan sila makakapatuloy sa martial path. Bagamat bihira ang pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact, sila ay mga panlabas na bagay pa rin. Kaya, ang halaga ng sining na ito sa divine level ay higit na lumampas sa ordinaryong pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact. Sa huli, ang 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay kinuha ng Sacred Land ng isa pang zone sa presyong 6 na milyong dekalidad na God Crystals. Ang Chaos 7 Void Origin Technique ay maaari lamang akong tumagal hanggang ako ay maging isang Diyos na Panginoon. Pagdating ng panahon, kailangan kong maghanap ng isa pang sining o lumikha ng sarili ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Hindi na siya malayong maging isang Diyos na Panginoon ngayon at kailangan niyang simulan ang pagpaplano para sa hinaharap. Kung mayroong isang sining ng antas ng Diyos na Panginoon na angkop para sa kanya, si Francis ay nagpaplanong gumawa ng hakbang. Ang huling presyo para sa 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay ang pinakamataas sa ngayon at gumawa ng magagandang alon, ngunit ang auction ay malayong matapos.
Ang bawat isa sa mga sumusunod na item ay isang hindi kapani-paniwalang bihirang kayamanan, na mas mahalaga kaysa sa 8 Ultimate Sacred Heavens Art. Ang kapaligiran sa bahay ng auction ay itinaas sa pinakalimitado. Susunod para sa auction ay isang banal na kaharian na naiwan ng pinakamataas na First Heaven Godlord, na nilagyan ng Law of Darkness. Bilang karagdagan, ang orihinal na hitsura ay ganap na napanatili. Ang mga kayamanan o lihim ng Diyos Lord na ito ay maaaring nasa loob pa rin. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ano? Isang tuktok ng unang langit na banal na kaharian ng Diyos Panginoon. Ganap na napreserba. Maraming eksperto ang natukso sa bagay na ito. Tanging ang mga Panginoong Diyos lamang ang maaaring lumikha ng mga banal na kaharian, ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi pa natilihin ang kanilang mga banal na kaharian sa kanila. Para sa kadahilanang ito, nang ang mga Panginoong Diyos na ito ay pinatay, ang kanilang mga banal na kaharian ay nanatili, na nagiging mga bagay na walang may-ari. Ang mga maswerte ay maaaring hindi sinasadyang makapasok sa isa sa mga banal na kaharian na ito, na makuha ang kapalaran na naiwan ng isang Diyos na Panginoon. Sa sandaling ito, ang Divine Kingdom Auction House ay nagsusubaste ng isang bagay na pinapangarap lang ng hindi mabilang na tao isang maswerteng pagkakataon. Divine Kingdom. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Francis. Hindi niya inaasahan na maging ang Divine Kingdoms ay mabibili. Kung ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay magagawang pinuhin ang banal na kaharian na ito at mamanahin ang kapangyarihan nito, kadalasan ay magkakaroon sila ng 70% pagkakataon na maging isang Diyos na Panginoon. Kung ang enerhiya ng batas ay tumutugma sa isang dalubhasa sa Diyos na Panginoon, maaari nilang pagsamahin ang banal na kaharian na ito sa kanilang sariling banal na kaharian, na gagawin itong hindi masisira. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nagdagdag ng karagdagang paliwanag sa mga gamit at halaga ng banal na kaharian na ito. Siyempre, mayroon ding mga kapintasan sa paggamit ng isang banal na kaharian upang maging isang Diyos na Panginoon, dahil makakaapekto ito sa potensyal ng isang tao sa hinaharap. Ngunit tiyak na pipiliin lamang ng auctioneer na pag-usapan ang mga pakinabang. Ang isang banal na kaharian ay maaaring lumikha ng isang Diyos na Panginoon. Hindi nakakagulat na ang nagliliyab na lahing ginto ay labis na nagmamalasakit sa banal na kaharian na nakuha ni Angelica. Kung hindi niya ito narinig mula sa matandang auctioneer, hindi malalaman ni Francis ang tungkol dito. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay upang bumili ng mga kayamanan na maaari niyang tulungan siyang makapasok sa antas ng Panginoong Diyos. Gayunpaman, ang banal na kaharian na ito ay medyo sobra, at ang banal na kaharian ay naglalaman ng isang batas ng kadiliman, na si Francis ay walang anumang kadalubhasaan. Taglay niya ang space-time robe at ancestral artifact na fragment, kaya pinakamainam kung maglakad siya sa daw ng space-time. Natukso rin si Wu Heng, ngunit maaari niyang hulaan na ang presyo ng Divine Kingdom na ito ay walang alinlangan na abot langit. Ang panimulang presyo ay 3 milyon. Ang bawat bagong bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas kaysa sa nauna. Ang sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Dahil ang banal na kaharian na ito ay ganap na napanatili at maaaring magkaroon ng maraming mahahalagang lihim o kayamanan, ang panimulang presyo ng Divine Kingdom ay inilagay sa 3 milyon. 4 milyon. Itinaas ng isang Diyos na Panginoon ang presyo ng 1 milyon mula pa sa simula. Ngunit ang kanyang bid ay mabilis na nalunod. 4.1 milyon. 4.12 milyon. Sunod-sunod na pagbid ang isinigaw, kasama ang Diyos na masasamang espiritu ng Ancient Soul Hall na isa sa kanila. 6 na milyon. Malakas na tinawag ng Diyos na Panginoon ang Fallen Heaven Sacred Land. Sa presyong 6 na milyong dekalidad na God Crystals, ang 8 Ultimate Sacred Heavens Art ay agad na napantayan. Tila determinado ang Fallen Heaven Sacred Land na makuha ang Divine Kingdom na ito. Ang banal na kaharian na ito ay ganap na may kakayahang lumikha ng isang Diyos na Panginoon, at ang mga eksperto ng Fallen Heaven Sacred Land ay palaging nilinang ang masama at masasamang layunin tulad ng Shadow Intent, Darkness Intent, at Decay Intent. Ang batas ng kadiliman na nakapaloob sa banal na kaharian na ito ay ganap na angkop para sa Fallen Heaven Sacred Land.
Kung magtagumpay sila, maaari silang magkaroon ng isang walang katulad na kababalaghan na maging isang Diyos Panginoon o palakasin ang kapangyarihan ng isang umiiral na Diyos Panginoon. Ngunit mayroong hindi mabilang na mga paksayon na nagsagawa ng evil daw sa 5 pangunahing zone, at lahat sila ay nangangailangan ng Divine Kingdom na ito. 6.1 milyon. 6.2 milyon. Ang presyo ng Divine Kingdom ay patuloy na tumaas. 9 milyon. Malamig na sinabi ng Panginoong Diyos ng Fallen Heaven Sacred Land. Agad na tinakot ng presyong ito ang iba pang mga bidder at naging sanhi ng pagkaalarma ng maraming tao sa auction house. Ang isang presyo na 9 milyon ay napakataas, at tila ang Fallen Heaven Sacred Land ay tiningnan ang item na ito ng may sukdulang kahalagahan at hindi papayag na bitawan. Kaya, ang natitirang mga bidder ay sumuko. Nang ang lahat ay naniniwala na ang Fallen Heaven Sacred Land ay makakakuha ng Divine Kingdom sa mataas na presyo na 9 milyon. 9.1 milyon, mahinang tawag ng God Lord Verdant Origin, na tila walang pakialam. 9.12 milyon. Ang Diyos na Panginoon ng Fallen Heaven Sacred Land ay patuloy na nagbid. 9.2 milyon. 9.22 milyon. Damn! Walang silbi ang Divine Kingdom na ito sa Life Sacred Land. Sinadya nilang itaas ang mga mata ng babaeng nakasuot ng damit na kumikislap sa malamig na liwanag. Gayunpaman, ginawa nila ang parehong bagay kanina. Kailangan nating makuha ang Divine Kingdom na ito. Malungkot na sabi ng lalaking maputi ang balat na may itim na guhit. 11 milyon. Malamig at malupit ang boses ng lalaking may guhit na itim, may bahid ng bahagyang panginginig. Sumabog sa ingay ang auction house. Walang inaasahan na halos doble ang halaga ng Divine Kingdom na ito sa 8 Ultimate Sacred Heavens Art. Ang Divine Kingdom na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa amin, kaya ibibigay na lang namin ito sa iyo, nagsalita ang Diyos Lord Verdant Origin sa isang katamtaman at mapagmahal na tono. Naging sanhi ito ng mga tao sa Fallen Heaven Sacred Land na halos maglabasan sa mga sumpa. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang presyong ito ay hindi pa rin masyadong makatwiran, at nakuha nila ang banal na kaharian sa huli, na iniingatan ang kanilang mukha sa harap ng buhay na sagradong lupain. Ang nag-iisang Divine Kingdom ay talagang nabili ng 11 milyong dekalidad na God Crystals. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Siyempre, napabuntong hininga din siya sa pagtataka sa nangingibabaw na yaman na hawak ng God Lords of Sacred Lands. Pagkatapos ng banal na kaharian, ang iba pang mga bagay na sumunod ay pawang napakahalagang kayamanan. Ang Sacred Land ay gagawa ng isang bid sa bawat oras, at ang karamihan sa mga presyo ay aabot sa 7 milyong God Crystal o mas mataas. At karamihan sa mga Sacred Lands ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa mga kayamanang ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na digmaan sa pagbibid na may mataas na presyo, nagsimulang bumagsak ang halaga ng mga item para sa auction. Ngunit alam ng mga nakakaunawa sa sitwasyon na darating ang kasukdulan. Naubos ng mga naunang bagay ang kapital ng maraming paksayon at eksperto, kaya sinadya ng auctioneer na ilabas ang mga bagay na ito na mas mababa ang halaga para magkaroon sila ng panahon para maghanda. Golden Glass Axe. Isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Bagamat medyo nasira, nagmula ito sa ika-21 na ranggo na Blazing Gold Race, at ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong nasira na may pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact. Flamehell Shield. Isang napinsalang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang defensive power at mula rin sa ika-21 na ranggo na Blazing Gold Race. Sumunod sa auction ay ilang item na ibinigay ni Francis. Dahil marami sa mga nasira ang pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact, ang mga ito ay sabay-sabay na isinubasta. Gaya ng inaasahan, buong puwersa ang matandang babae ng Blazing Gold Race para maibalik ang mga divine artifact na nawala ng kanyang lahi. 1.6 milyon. Agad na tumugon si Francis, paminsan-minsan ay tumataas ang presyo. Damn! Dapat itong espiritual na lahi. Ang matandang babae ay nagngangalit, ngunit wala siyang magawa.
Sa panahon ng bidding para sa Heaven Soul Feather Spirit Stone, binigyan ng God Lord Verdant Origin ang taong iyon ng ilang mukha, kaya malamang na ang taong ito ay ang spiritual race patriarch. 1.65 milyon. Alam ni Francis na huwag lumampas ito at hindi masyadong nagtaas ng presyo. Patuloy niyang pinagmamasdan ang matandang babae sa apoy. Sa sandaling mag-alinlangan siya, tumigil si Francis. Katulad nito, nakakuha si Francis ng medyo mataas na presyo para sa mga divine artifact na ito, na bumalik sa Blazing Gold Race. Dahil dito, ang lahat ng mga item na inilagay ni Francis para sa auction ay naibenta na. Haha, mayroon na akong halos 20 milyong dekalidad na God Crystals. Hindi mapigilan ni Francis na matuwa. Siyempre, kailangan niyang pasalamatan ang Blazing Gold Race. Kinuha niya ang pinakamataas na kalidad na divine artifact na iyon mula sa Blazing Gold Race at ngayon ay ibinente na niya ito pabalik. Ang susunod para sa auction ay ang mga tool na may natatanging kasanayan. Ang mga espesyal na tool na ito ay walang alinlangan na konektado sa Heaven's Legacy Race. Halos lahat ng array at mechanism masters ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nakadama ng hindi kapani-paniwalang pananabik para sa Heaven's Legacy Race, at ang mga produktong nilikha nila ay nagpakita ng impluensya ng Heaven's Legacy Race. Ang ilan sa mga tool na ito ay may mataas na halaga habang ang ilan sa mga ito ay medyo mababa ang halaga. Ang pinakamahal na tool ay nakapagpalabas ng atake na katumbas ng isang First Heaven Godlord, at maaari pa itong ma-recharge pagkatapos gamitin. Ang espesyal na tool na ito ay naibenta sa halagang 4.5 milyon. Heavenly Demon Fire Dragon Blade. Isang top-class na pag-iral sa mga may pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ito ay mahinang nilagyan ng Fire Law at Destruction Law, at ang kapangyarihan nito ay sapat na upang sirain ang mga ordinaryong supreme quality na divine artifact. Nagmula ito sa ika-9 na ranggo ng Destruction Dragon Race. Dahil ang divine artifact na ito ay naglalaman ng Fire Law at Destruction Law, ang halaga nito ay higit na nalampasan ang space-time robe ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang isang normal na pinakamataas na kalidad na banal na artifact ay naglalaman lamang ng top class na Intent Essence. Sa pinakamaraming, ito ay mahinang ilalagay ng iisang batas. Ang huling bid ay 10 milyon, halos ang presyo ng Divine Kingdom kanina. Devil Soul God Jade. Isang Devil Jade na iniwan ng isang God Lord of the Devil daw. Matapos makuha at maunawaan ang enerhiya sa loob, ang isa ay makakabuo ng kakaibang Devil Soul Body. Ang Devil Soul God na si Jade ay maaaring maging sanhi ng kaluluwa ng isang tao na mag-evolve sa isang Devil Soul Body. Sa pag-abot sa antas ng Panginoong Diyos, ang isa ay kailangang magbayad ng higit na pansin sa paglinang ng kaluluwa. Ang mga natatanging katawan ng kaluluwa ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa mga normal na katawan ng kaluluwa. Higit pa rito, ang Devil Soul God na si Jade ay maaari ring dagdagan ang lakas ng isang God Lord of the Devil daw. Ang paglitaw ng item na ito ay agad na nagdulot ng galit na digmaan sa pagbibid sa pagitan ng maraming God Lords of the Devil daw. Ang susunod para sa auction ay isang fragment ng isang Supreme Ancestral Artifact. Sa sandaling magsalita ang matanda na nakasuot ng puting damit, agad na tumahimik ang auction house. 1434. Ang susunod para sa auction ay isang fragment ng isang Supreme Ancestral Artifact. Sa sandaling magsalita ang matanda na nakasuot ng puting damit, ang maingay na bahay ng auction ay naging nakamamatay. Sa wakas ay lilito na ito. Ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay bumulong, ang kanyang katawan ay nakatago sa ilalim ng isang itim na mantle. Anong uri ng fragment ng Ancestral Artifact ito? Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay naging seryoso. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Fallen Heaven Sacred Land ay hindi napigil ang tumayo at tumingin sa entablado. Nalaman nila na isang fragment ng Ancestral Artifact ang lalabas sa Divine Kingdom Auction, ngunit walang nakakaalam kung anong uri iyon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay natipon sa entablado. Ang rank 9 Ancient God Beauty sa tabi ng puting nakasuot na elder ay naglabas ng isang gintong kahon. Sa sandaling ito, maging ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling mabuksan ang kahon, isang madilim na pulang gout ng apoy ang sumambulat.
Agad na tumaas ang temperatura sa auction house, at ang maliit na bilang ng rank 8 Ancient God ay agad na naramdaman na parang natutunaw ang kanilang mga katawan. Kasabay nito, ang fragment ng Time Ancestral Artifact sa loob ng interspatial dimension ni Francis ay nanginag. Ito ay ang mata ni Francis ay tumusok sa mga layer ng fire energy upang malinaw niyang makita ang bagay sa loob ng kahon. Ito ay isang gininto ang pulang balahibo, ang ibabaw nito ay natatakpan ng maliwanag na pulang apoy na mga inukit. May madilim na pulang apoy na dahan-daang nag-aapoy sa dulo nito, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya ng isang fire law. Maging si Francis ay nakadama ng matinding pagnanasa para sa balahibong ito sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, nilinang din niya ang fire intent. Kahit na mayroon na siyang isang fragment ng ancestral artifact, ang ganitong bagay ay isang bagay na walang sino man ang mag-iisip na magkaroon ng higit pa. Isang fragment ng ancestral artifact na naglalagablab na impyerno. Nagulat ang Diyos Lord Heavenly Solitude, kumikinang ang kanyang itim na mga mata. Maaaring ang balahibo na ito ay mula sa naglalagablab na impyerno. Ang kataas-taasang ancestral artifact ng Golden Crow race ng sinaunang panahon. Sa tingin na ito ay isang fragment ng napakalakas na ancestral artifact. Ang mga matandang halimaw na iyon sa auction house na naninirahan sa loob ng 10 hanggang 100 milyong taon ay napakahusay at agad na nakilala ang pinagmula ng balahibong ito. Ang fragment ng ancestral artifact na ito ay nagmula sa pinakamataas na ancestral artifact ng Golden Crow race, Blazing Hell. Naglalaman ito ng pinakadalisay na law of fire, at ang fire energy na hawak nito ay hindi isang ordinaryong apoy, ngunit Golden Crow flame. Huminga ng malalim ang matanda na nakasuot ng puting damit bago dahan-daang nagsalita. Bilisan mo at magsimula na. May ilan na sa auction house na handang magbid. Ang fragment na ito mula sa Blazing Hell ay may abnormal na mataas na kalidad. Bilang karagdagan, ang mga batas sa sunog ay mga batas na karaniwang ginagamit. Maaaring gamitin ng karamihan sa mga naruroon na godlords itong ancestral artifact fragment ayon sa gusto nila. Ngunit kahit nalinangin ng isang tao ang isang enerhiya na naiiba sa enerhiya na nilalaman sa fragment ng ancestral artifact, walang sino man ang maaaring tumanggi sa tukso ng isang fragment ng ancestral artifact. Ang panimulang presyo ng fragment ng ancestral artifact ay 20 milyon. Ang bawat bagong bid ay dapat na hindi bababa sa 100,000 na mas mataas kaysa sa nauna. Malakas na pahayag ng matanda na nakasuot ng puti. Ang panimulang presyo ng fragment ng ancestral artifact ay 20 milyon na. Ang ilan sa mga hindi gaanong mayayamang godlords ay hindi man lang nagkaroon ng kakayahang tumawag ng isang bid. Kahit na ito ay isang nakakagulat na presyo, ang auctioneer ay halos hindi pa tapos magsalita nang may tumawag ng isang bid. 21 milyon. 23 milyon. 24 na milyon. Sunod-sunod na sigaw ang napuno ng auction house. Ang fragment ng ancestral artifact ay hindi mabibili, at may ilang mga lord-lord na handang isuko ang lahat ng kanilang pag-aari. At ang ilan sa mga guest box na noon pa man ay tahimik ay nagsimula na ring mag-issue ng mga bid. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang halos 10 bagong Godlord aura, ang karamihan ay kapantay ng Godlord Verdant Origin at 1 o 2 na ilang beses na mas malakas. Ang 5 Sacred Lands ay mayroong maraming Diyos Lords, at lahat sila ay nakikibahagi. Ilang sandali pa, ang presyo ng fragment ng ancestral artifact ay umabot na sa 40 milyon. Ngunit kahit na sa presyo na iyon, ang bilang ng mga bidder ay hindi gaanong nabawasan. Ang isang solong fragment ng ancestral artifact ay masyadong mahalaga. Ang sinumang Diyos na Panginoon na mayroong isa ay maaaring mangibabaw sa mga kaparehong antas at hominin pa ang mga iyon sa mas mataas na antas. Mukhang maraming tao ang dumating para lang sa fragment ng ancestral artifact. Hindi mapigilan ni Francis na mabigla. 5 milyon. Isang Diyos na Panginoon ang tumawag sa pagkabalisa. Ngunit kahit na ang presyong ito ay agad na nilunod ng ibang mga lord-lord. Karamihan sa mga tao sa auction house ay mga manunood lamang sa bidding war na ito, ngunit lahat sila ay nakaramdam pa rin ng matinding damdamin at pagkabalisa. 60 milyon.
63 milyon. Sa wakas, nang umabot sa presyong ito ang fragment ng ancestral artifact, biglang bumaba ang bilang ng mga taong nagbibid. Damn! Ang pagbid para sa Divine Kingdom kanina ay kumuha ng malaking halaga ng ating pondo. Ang puting balat na may itim na guhit na lalaki ng Fallen Heaven Sacred Land ay medyo ayaw. Sa oras na ang presyo ng fragment ng ancestral artifact ay umabot na sa 80 milyon, iilan na lamang ang makapangyarihang paksayon ang natitira. Lahat sila ay napakamaingat kapag gumagawa ng mga bid ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang 80 milyong mataas na kalidad na God Crystals ay hindi maliit na bilang. Maging ang ikalawang langit na Diyos na mga Panginoon ng sagradong lupain ay kailangang mag-ingat sa paggawa ng mga bid. 100 milyon. Isang paus at nakakatakot na boses ang biglang nagmula sa ibaba. Agad na tumahimik ang auction house. Lahat ay napalingon sa isang misteryosong tao na ang mga katangian ay natatakpan ng isang itim na mantle. Ang dating bid ay 83 milyon, ngunit ngayon, ang taong ito ay nagdala ng presyo ng diretso sa 100 milyon. Maging ang 5 sacred lands ay nag-alinlangan. 100 milyon at 100,000. Isang space-time sacred land godlord ang nagbid. 110 milyon. Nagbid ang misteryosong lalaki. Ang space-time sacred land ay nagdagdag lamang ng 100,000, ngunit ang misteryosong lalaking ito ay nagdagdag ng 10 milyon. Agad na tinapos ng lahat ng sacred lands ang anumang ideya ng pagkuha ng fragment. Bagamat sumuko na sila sa bidding war, gusto ng lahat na makita kung sino ang misteryosong lalaking ito sa ilalim ng itim na mantle. Sino lang yan? Ni kahit ang sacred lands ay hindi nagawang malumpasan siya. Maraming tao sa auction house ang napalingon sa misteryosong lalaking ito. Ngunit kahit na ang divine sense of a second heaven godlord ay tinanggihan, hindi makita ang mukha sa loob. Ang boses na ito. Medyo pamilyar. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nakatutok. Unti-unting tumagos ang kanyang tingin sa itim na mantle. Biglang lumingon kay Francis ang taong nasa ilalim ng itim na mantle at malamig na bamulong. Agad na naramdaman ni Francis ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Diyos Panginoon makalangit na pag-iisa. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis nang agad siyang umiwas ng tingin. Hindi niya inaasahan na ang Diyos Lord Heavenly Solitude ang siyang makakakuha ng fragment ng ancestral artifact sa huli. Ito ay maliwanag na ang pangkat sa likod niya ay hindi simple sa lahat. Nang mabenta ang fragment ng ancestral artifact, unti-unting nalalapit ang pagtatapos ng Divine Kingdom auction. Ang mga sumusunod na kayamanan ay hindi maihahambing sa fragment ng ancestral artifact, ngunit mas mahalaga pa rin ang mga ito. Heaven Void God Origin Ginseng. Maaari nitong palakihin ang pagkakataon ng kalahating hakbang na Godlord na makapasok sa Godlord level ng humigit kumulang 20%. Kung kukunin ito ng sinaunang Diyos, ito ay lubos na magpapalaki sa kanilang paglilinang. Nang ipahayag ng matanda na nakasuot ng puting damit ang mahalagang halamang ito, maraming half-step na Godlord sa auction house ang nakaramdam ng tibok ng kanilang puso. Bagaman ito ay 20% lamang, kahit na 10% ay magkakaroon ng kalahating hakbang na mga lord-lord na nakikipaglaban sa kanilang sarili upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Mayroong 3 Heaven Void God Origin Ginseng para sa auction. Talagang may ganito. Si Francis ay may kagalakan sa kanyang mukha. Ang panimulang presyo ng Heaven Void God Origin Ginseng ay 1.5 milyon, ngunit ang presyo ay tumaas kaagad sa 3 milyon. 3.2 milyon. Gumawa si Francis ng kanyang hakbang. 3.52 milyon. 3.65 milyon. Desidido si Francis na makuha ang halaman na ito, at nakakuha siya ng napakaraming God Crystals mula sa auction na ito, kaya lubos siyang nagtiwala. Sa huli, nagtagumpay si Wilfred sa pagkuha ng unang Heaven Void God Origin Ginseng sa halagang 4.3 milyon. Ang bidding war ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Void God Origin Ginseng ay maaari lamang tumaas ng tsansang maging isang Godlord ng 20%. Higit sa 3 milyon, hindi na ito naging epektibo sa gastos.
Bukod dito, sa huling yugtong ito ng auction, naubos na ng iba't ibang paksayon ang karamihan sa kanilang mga pondo, ang ilan sa kanila ay ganap na naubos. Maaaring sabihin ng isang tao na nakahanap si Francis ng isang maliit na butas. Damn! Talagang makukuha ko ang pangalawa. Bagamat nakuha na ni Francis ang una, mayroon pa ring dalawa, at maraming eksperto ang naghahanda para sa ikalawang bidding war. Ang pangalawang Heaven Void God Origin Ginseng ay may panimulang presyo na 1.5 milyon. Ang bawat bagong bid ay dapat na 10,000 na mas mataas kaysa sa huli. Katatapos lang magsalita ng matanda na nakasuot ng puti. Walang mabagal na pagtaas ng presyo. 4.3 milyon. Sabi ni Francis. Nagtitipid siya ng oras sa ganitong paraan. Damn, ang taong iyon na naman. Nakuha na niya ang isa, ngunit hindi niya binibitawan ang pangalawa. Ilang tao sa auction house ang nagalit dito? 4.35 milyon. May sumigaw sa galit. Kuya Francis, nakakuha ka na ng isang Heaven Void God Origin Ginseng. Bakit ka pa nagbibid? Si Angelica ay medyo nalilito. Para sa iyo. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang Heaven Void God Origin Ginseng ay isang kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataong maging isang Diyos na Panginoon. Ang kalidad nito ay higit na lumampas sa Moonlight Sky Bamboo, kaya hindi ito maduplicate ni Francis. At saka, medyo malaki na ang kinita niya, kaya maaari na rin niyang ipagpatuloy ang pagbibid. Sa huli, nakuha ni Francis ang pangalawang Heaven Void God Origin Ginseng sa halagang 4.9 milyon. Naniniwala ang mga eksperto sa auction house na si Francis ay titigil dito, ngunit para sa ikatlong Heaven Void God Origin Ginseng, si Francis ay muling pumasok sa bidding war, sa kalaunan ay nakuha ito sa halagang 6 na milyon. Nang matapos ang auction, nag-walkout sina Francis at Angelica, na muling nakakuha ng atensyon ng marami. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na si Francis ay isa na bumili ng 3 sunod-sunod na Heaven Void God Origin Ginseng. Wuheng. Matapos maglakbay ng malayo, natagpuan ni na Francis at Angelica si Wuheng. Francis. Angelica. Medyo nagulat si Wuheng. Pumunta silang tatlo sa isang high-end na tea house sa loob ng Divine Kingdom Trading Ring. Paano ito? Kumusta ang Giant God Race? Tanong ni Francis. Bagamat nakakuha si Wuheng ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa Ancestral Legacy Treasury, karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa time intent. Higit pa rito, ang Giant God Race ay mangangailangan ng ilang oras hanggang sa maabot nito ang antas kung saan maaari itong lumaban sa Ancient Soul Hall. Okay lang. Ang Giant God Race ay mas malakas kaysa sa nakaraan, at nasa gitna tayo ng pagre-recruit ng mga sundalo. Nag-isip sandali si Wuheng bago nagsalita. Ang Giant God Race ay minsan nang kinokontrol ang Ancient Soul Hall, at may ilang mga paksayon noon na tapat sa Giant God Race. Dahil ang Giant God Race ay hindi nagpakita ng lakas upang labanan ang Ancient Soul Hall, ang mga paksayon na ito ay hindi nang ahas na walang ingat na tulungan ito. Ngunit ngayon, si Wuheng ay naging Diyos na Panginoon, at ang Giant God Race ay mabilis na lumalakas, gayon din ang pangkat nito. Noong nakaraan, ang spiritual race ay nakipagdigma sa Blazing Gold Race. Medyo marami akong nakolektang samsam mula sa larangan ng digmaan. Noong una ay pinaplano kong i-auction ang mga ito, ngunit ang Divine Kingdom auction ay masyadong mataas at walang pakialam sa mga bagay na ito. Kung mayroon kang anumang gamit para sa kanila, maaari mong kunin ang mga ito. Kinuha ni Francis ang isang interspatial na dimensyon at inilagay ito sa stone table. Sa loob ay maraming katamtamang kalidad at mataas na kalidad na mga banal na artifact, pati na rin ang maraming mababang antas na mapagkukunan. Ang mga ito ay walang silbi kay Francis, at ang Divine Kingdom Auction House ay tumanggi na kunin ang mga ito, ngunit maaari silang maging malaking tulong kay Wuheng at sa Giant God Race. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Kinuha sila ni Wuheng, hindi nagtangkang tumanggi. Malayang nag-uusap silang tatlo ng kalahating araw bago naghiwalay. Makalipas ang 3 araw, sinundan ni na Francis at Angelica ang ikalawang elder ng spiritual race at umalis sa Divine Kingdom Trading Ring.
Lahat ng nakarating sa Divine Kingdom Trading Ring sa pagkakataong ito ay umalis na may dalang makabuluhang ani. Sa pagbabalik, ang karamihan ay pumasok sa pag-iisa. Sa loob ng Space-Time Robe. Subukan nating muli upang maabot ang Level 9 Space Intent. Lumubog ang mga mata ni Francis. Kapag ang isa ay umabot sa Level 9 sa isang layunin, ang isa ay maituturing na kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. 1435. Sa loob ng Space-Time Robe, maraming mataas na antas na mapagkukunan ng Space Intent ang lumutang sa harap ni Francis. Ang kakanyahan sa loob ng mga mapagkukunang ito ay dahan-daang hinihigop ni Francis. Bees. Isang napakalinaw na space energy ang lumitaw sa paligid niya, na naging dahilan upang magmukhang malabo at malabo si Francis. Ang Level 9 ang pinakamataas para sa Antents. Upang maunawaan ang isang layunin sa lawak na ito, ang isa ay karaniwang nangangailangan ng napakahabang panahon. Gayunpaman, si Francis ay nagtataglay ng hindi mabilang na mahahalagang mapagkukunan at isang pinakamataas na kalidad na Space-Time Divine Artifact sa Space-Time Robe. Bilang karagdagan, likas din niyang taglay ang ilang talento sa Space Intent. Hindi imposible para sa kanya na magtagumpay sa mas maikling panahon. Sa malapit, binuksan ng Black Destruction Dragon ang mga mata nito. Space Intent. Malapit sa Level 9. Naramdaman ng Black Destruction Dragon ang malalakas na spatial ripples na nagmumula kay Francis at natigilan. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, ang Black Destruction Dragon ay pumasok sa pinakamataas na rank 9, at orihinal itong naniniwala na malapit na itong maabutin si Francis. Ito ay dahil ang pamantayan para sa isang half-step na God Lord ay Level 9 Intent, isang bagay na konektado sa kakayahan at talento ng isang tao sa pag-unawa. At ang Fire Intent na nilinang nito ay mas madaling linangin kaysa sa Space Intent, kaya naniwala ang Black Destruction Dragon na ito ay unang aabot sa Level 9. Ngunit hindi na ito sigurado tungkol doon. Buzz. Bees. Ang espasyo ng Space-Time Robe Dimension ay naging pangit at hindi maayos. Ang mga mababa ang cultivation at hindi bihasa sa Space Intent ay hindi kayang mabuhay sa dimensyong ito. Nanatili ang sitwasyong ito sa loob ng isang buong taon, lalo lang lumalala habang tumatagal. Isang araw, biglang tumigil ang pagbaluktot ng Space-Time Robe. Tagumpay. Binuksan ng Black Destruction Dragon ang mga mata nito at naghintay na may halong hininga. Biglang, isang malalim at hindi maarak na Space Intent ang nagsimulang lumabas mula kay Francis. Ang baluktot na sukat ay agad na napatahimik. Naramdaman din ng Black Destruction Dragon na ang dimensyong ito ay naging mas malawak at mas matatag. Level 9 Space Intent. Half-Step God Lord. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay bumubulusok sa hangin. Sa kanyang Space Intent sa Level 9, mayroon na siyang halos kumpletong kontrol sa kapangyarihan ng Space-Time Robe. Guru, binabati kita sa pagiging kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Agad na binati ng Black Destruction Dragon ang pagbati nito. Nang maging isang half-step na God Lord, bumalik si Francis sa kanyang pwesto at pinaupo ang sarili na naka-cross-legged sa lupa. Kailangan niyang patatagin ang kanyang pundasyon, at ang iba pa niyang intent ay mayroon pa ring puwang upang mapabuti. Bilang karagdagan, ngayong umabot na sa Level 9 ang kanyang Space Intent, maaari na niyang linangin ang ikalimang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique. Sa sandaling nilinang niya ang antas na ito, magkakaroon siya ng malaking lukso sa lakas. 3 taon sa Space-Time Robe ang lumipas sa isang kisap mata. Sa panahong ito, pinagsama ni Francis ang kanyang mga intent at medyo tumaas din ang mga level ng iba pa niyang intent. Bilang karagdagan, sinimulan niyang linangin ang ikalimang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay naging mas malakas. Habang nililinang ang sining na ito, nililinang din ni Francis ang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng ikalimang antas, ang Chaos 7 Black Hole. Ang kasanayang ito ay isang upgraded na bersyon ng Chaos 7 Void Ring. Pinalakas nito ng husto ang mga kapangyarihang nagtatanggol at lumalamon ng kasanayang ito at nagdagdag din ng mga kakayahan sa Opens iba.
Bagamat ang Chaos 7 Black Hole ay isang combat skill ng ikalimang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique, napakahirap pa rin itong linangin. Ang isa ay kailangang nasa halos tuktok ng ikalimang antas upang aktwal na magamit ito. Nakuha lamang ni Francis ang isang pangunahing kaalaman tungkol dito sa oras na ito. Kailangan niya ng mas maraming oras hanggang sa ganap niyang maipakita ang kapangyarihan nito. Lumipas ang oras, at 8 taon nang nag-iisa si Francis sa loob ng space-time robe. Isang araw, naramdaman ni Francis ang isang malakas na alon ng enerhiya mula sa kanyang interspatial na dimensyon at tinapos ang kanyang cultivation. Anong mali? Kinuha ni Francis ang fragment ng ancestral artifact. Ang fragment ng ancestral artifact ay pinakawalan ng malakas na ripple na iyon. Nais ni Lord Twilight Valley na sabihin ko sa iyo na si Wuheng ay humingi ng tulong sa iyo. Isang matandang boses ang nagmula sa fragment ng ancestral artifact. Ang Giant God Race ay nagtataglay ng Ancient God Seal, na nagpapahintulot dito na makipag-ugnayan sa Twilight Valley sa loob ng Divine Kingdom ng Light Race, at ang Twilight Valley ay may paraan upang makipag-ugnayan sa fragment ng ancestral artifact. Ano? Nasa panganib ang Giant God Race. Natarante si Francis. Nang tanungin niya si Wuheng kung kumusta ang mga pangyayari sa Divine Kingdom Trading Ring, sinabi ni Wuheng na maayos ang lahat. Ngunit kung direktang humihingi ng tulong sa kanya si Wuheng, malinaw na hindi maganda ang sitwasyon ng Giant God Race. Ngayong naisip na niya ito ang dapat mangyari. Kahit na nakakuha si Wuheng ng napakalaking mapagkukunan mula sa banal na kaharian ng Light Race, ang Giant God Race ay hindi maaaring umunlad sa isang sapat na antas upang makipaglaban sa Ancient Soul Hall sa loob lamang ng ilang dekada. Inaasahan ni Wuheng na gamitin nina Francis at Angelica ang kanilang mga koneksyon upang magpadala ng mga reinforcement ang spiritual race. Gayunpaman, ang spiritual race ay isang napakalaking distansya mula sa Qixing Zone, at dalawang karera ay walang dating relasyon. Bukod pa riyan, ang espiritual na lahi ay nakaranas lamang ng isang malaking digmaan at nangangailangan ng oras upang makabangon mula sa matinding pagkatalo nito. Anumang makatwirang lahi ay hindi kailanman makakatulong sa isang kakaibang paksayon sa panahong tulad nito. Ngunit kailangan pa ring subukan ni Francis. Sa pag-alis sa space-time robe, hinanap ni Francis ang pangalawang elder at ipaliwanag ang sitwasyon. Francis, ang patriarch ay naglalakbay sa ibang bansa, ang grand elder ay nag-iisa, at ang cursed words of death sa aking katawan ay hindi pa ganap na binabawi. Bukod dito, ito ay isang digmaan sa pagitan ng 5 star na paksayon ng ibang zone. Ang espiritual na lahi ay walang lugar na mamagitan. Tulad ng inaasahan, ang espiritual na lahi ay hindi makapagpadala ng mga reinforcement, na ang pangalawang elder ay gumawa ng isang mataktikang pagtanggi. Ang espiritual na lahi ay isang paksayon ng Zilling Zone. Tunay na hindi nararapat para dito na makialam sa isang digmaan sa ibang zona. Bukod pa rito, ang pag-asa ng Giant God Race na talunin ang Ancient Soul Hall sa kasalukuyang antas ng lakas nito ay napakaliit. Kung ang espiritual na lahi ay walang ingat na nagpadala ng mga reinforcement, maaaring hindi na sila bumalik. Dahil iyon ang kaso, pupunta ako mag-isa. Walang emosyon ang ekspresyon ni Francis. Naabot lamang niya ang kanyang antas at nagtataglay ng kayamanan na lumalaban sa langit tulad ng fragment ng ancestral artifact dahil si Wuheng ay lumaban sa kanyang buong lahi at sinuportahan si Francis na pumasok sa Ancestral Legacy Treasury. Bukod, sina Nan Gongsheng at Kane ay kasama rin sa Giant God Race. Bilang karagdagan, si Francis ay naging isang half-step na God Lord, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Siya ay may kumpiyansa na lumaban kahit na laban sa isang Diyos na Panginoon. At ang digmaan ay hindi naman isang masamang bagay. Sa nakaraang digmaan, umani siya ng malaking ani mula sa naglalagablab na gold race at ipinagpalit ito ng 20 milyong dekalidad na God Crystals. Ngunit ang ganitong uri ng kapalaran ay wala pa rin sa isang lugar tulad ng Divine Kingdom Auction House. Sa pamamagitan ng pagtulong sa Giant God Race, maaari siyang kumita ng mas maraming pera. Francis, hindi ka dapat nagmamadali. Agad na napangiti ang pangalawang matanda.
Si Francis ay may napakataas na pagkakataon na maging isang Diyos na Panginoon, kahit na maabot ang pangalawa o ikatlong langit. Siya ay may napakaraming potensyal na ang espiritual na lahi ay halos tungkol sa kanya bilang isang miyembro ng kanilang lahi. Elder, manahimik ka. Noon, kahit ang Diyos Lord Firecloud ay walang magawa sa akin. Kumpiyansa na sinabi ni Francis. Ang Ancient Soul Hall ay hindi maikukumpara sa Blazing Gold Race. Ang paksayo na ito ay sapat na makapangyarihan upang ibagsak ang Giant God Race. Ito lamang ang ebidensya kung gaano ito abnormal. Agad na sinubukan ng pangalawang elder na hikayatin si Francis. Ngunit biglang, ang malakas na space energy ay bumulaga mula sa katawan ni Francis, tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Maging ang pangalawang elder ay nakaramdam ng ilang spatial na pagsupil. Ikaw ay isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Natigilan ang pangalawang elder. Si Francis ay isa ng half-step na God Lord, at ito ay nasa space intent. Ang mga ordinaryong Lord ay wala nang magawa laban sa Francis ng nakaraan, at ngayon ay mas wala na silang kakayahan. Kahit na walang laban si Francis, sa kanyang level 9 space intent at sa kanyang time law, ang pagtakas ay isang madaling gawain. Sa huli, pumayag ang ikalawang elder na payagan si Francis na pumunta at tulungan ang Giant God Race. Elder, ipinagkatiwala ko sa iyo si Angelica. Bago umalis, si Francis ay medyo hindi mapakali sa pag-alis kay Angelica. Si Angelica ay may napakalaking potensyal, at kung siya ay bibigyan ng sapat na oras, siya ay maaaring mabilis na tumanda. Si Angelica ay kasalukuyang nasa pag-iisa at hindi sinabi ni Francis sa kanya na aalis siya. Si Angelica ay walang lakas para magamit sa labanan sa pagitan ng 5 star na paksayon. Ang Giant God Race ay hindi ligtas sa ngayon, at ang Spiritual Race ay hinding-hindi pa kakawalan si Angelica. Para mabawasan ang mga problema, nagpa siya si Francis na pumunta na lang mag-isa. Francis, ang spiritual race ay hindi maaaring magpadala ng masyadong maraming eksperto, ngunit maaari pa rin kaming magpadala ng ilang rank 8 o rank 9 ancient gods kasama mo. Medyo hindi pa rin mapakali ang pangalawang elder. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Francis ang mabait na alok mula sa pangalawang elder. Kung ang isang God Lord ang mamumuno sa team, ang spiritual race ay makakarating sa Chishing Zone ng mas mabilis, ngunit ang pagdadala ng ilang rank 8s o rank 9s ay magpapabagal lang sa kanya. At hindi nag-iisa si Francis. Marami siyang makapangyarihang katulong na kasama niya. Bilang karagdagan, kung mag-isa si Francis, magagamit niya ang banal na kaharian ng light race, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang Chishing Zone sa napakaliit na oras. Natural na hindi niya ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol dito. Ang lahat ng mga salik na ito ay may bahagi sa pagtanggi ni Francis. Pagkatapos umalis sa spiritual race, pumunta si Francis sa isang tagong lugar. Makalipas ang isang buwan. Boom! Bees! Ang fragment ng ancestral artifact ay lumutang sa hangin, na nagpakawala ng napakalaking time energy na nakaugnay sa isa pang napakalaking alon ng enerhiya. Ilang sandali pa, nabuo ang isang landas. Ang banal na kaharian ng light race ay napakataas na antas at naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Sa oras na ito, inilipat ng Twilight Valley ang Divine Kingdom malapit sa Sealing Zone at nag-set up ng landas, at direktang nakapasok si Francis sa Divine Kingdom ng light race. Matapos makapasok sa Divine Kingdom, mas mabilis na makakarating si Francis sa Chishing Zone. Whoosh! Tumalon si Francis sa landas. Pagkatapos ng ilang sandali ng space-time discord, nagpakita siya sa ipinagbabawal na lupain ng Light Race Divine Kingdom, sa tabi ng Tree of Time. Isang matanda ang lumutang sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay gawa sa umaagos na mga daloy ng liwanag. Senior Twilight Valley, maraming salamat. Maingat na sinuri ni Francis ang Twilight Valley. Kung tama ang kanyang hula, ang Twilight Valley ay kasalukuyang isang First Heaven God Lord, ngunit siya ay nagpakita ng isang hindi maarak na aura. Hindi pa nagtagal ang huli nating pagkikita, ngunit isa ka ng kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Medyo nagulat si Twilight Valley. Iniwan ni Francis ang lugar na ito bilang isang rank 9 ancient god.
Mayroon akong ani mula sa banal na kaharian ng light race para pasalamatan iyon, nakangiting sabi ni Francis. Ginugol ni Francis ang sumunod na panahon sa loob ng banal na kaharian ng light race, nilinang o hinahasa ang sarili sa mga mapanganib na lugar. Pagkalipas ng 3 buwan, gumawa ng ibang landas ang Twilight Valley at ipinadala si Francis sa Chishing Zone, malapit sa lokasyon ng Giant God Race. Mayroong lubhang mapanganib na pinagbabawal na lugar ng Chishing Zone na kilala bilang Scorching Underworld. Ang mundo ay nabalot ng mapulang ambon. Kahit na ang isang rank 6 true god na lumapit sa lugar na ito ay mabilis na maaapektuhan ng nakakaagnas na apoy na lason. Ang lason ng apoy dito ay napaka-espesyal. Hindi lang katawan ang sinalakay nito, naapektuhan din nito ang kaluluwa. Habang lumalayo ang isa, mas lumalakas ang apoy na lason. Maging ang mga sinaunang Diyos ay maaapektuhan sa isang tiyak na lawak. Makakakita paminsan-minsan ang mga higanteng napakaitim na figures sa nagbabagang lava sa ilalim ng lupa, bawat isa sa kanila ay nagpapalabas ng mapanganib na nagliliyab na aura. Whoosh! 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 Ilang figure ang dahan-daang tumatawid sa Scorching Underworld. Ang pinuno nila ay isang matangkad at payat na lalaki na may malamig at malupit na ekspresyon. Ang kanyang katawan ay nalubog sa isang madilim at makamulto na hamog na nag-iwas sa nakakapasong makamandag na ambon. Isang sigaw ang nagmula sa likod ng grupo. Ilang mga eksperto at mga practitioner ng medicine daw ang agad na pumunta. Marunong talaga silang magtago. To think na tatakbo sila sa ganitong lugar. Isinumpa ang isang rank 9 ancient god. Pinakilos ng Ancient Soul Hall ang halos buong paksayon upang hanapin ang Giant God Race, na sinusuklay ang halos bawat pulgada ng Chishing Zone. Malapit nang matapos ang kanilang mga pakikibaka. Ang pinuno, si God Lord Evil Spirit, ay tumawa ng masama. 1436. Sa gitna ng Scorching Underworld, ang apoy na poison mist ay napakakapal na tila mga alon na umaagos sa mundo. Sa isang tiyak na lugar sa gitna ng mapanganib na lugar na ito, isang banal na kaharian ang nakatago. Ang eksena sa loob ng Divine Kingdom ay ganap na naiiba sa eksena sa labas. Ito ay isang lupain ng mga luntiang burol at malinaw na tubig na umuunlad sa buhay. Maraming simpleng bulwagan ng palasyo ang naitayo sa malawak na lupaing ito. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay nagtipon sa loob ng isang lihim na bulwagan na nakahiwalay sa isang hanay. Natuklasan na ng Ancient Soul Hall ang pinagtataguan natin. Malamang na nandito na sila. Bumantong hininga ang isang rank 9 Ancient God Elder. Nahanap pa rin nila tayo, kahit dito tayo nagtatago. Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ulo ng toro. Marami sa mga miyembro ng upper echelon na naruroon ay nalilito din dito. Ang Ancient Soul Hall ay may suporta ng isang misteryosong paksayon. Nakaupo sa isang nakataas na plataporma, si Wu Heng ay may walang malasakit na ekspresyon at malalim na tingin sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, nasabi na lang niya sa Grand Elder ang tungkol sa Heaven's Legacy Race. Kung malaman ng ibang miyembro ng Giant God Race na ang Ancient Soul Hall ay nakikipagsabuatan sa third rank Heaven's Legacy Race, malamang na mawawalan sila ng lakas ng loob na lumaban. Isang halimbawa nito ay ang lalaking may ulo ng toro. Siya ay isang half-step godlord at ang sect master ng isang peak 4-star faction na na-recruit ng Giant God Race. Kung alam nila ang kanilang kinakaharap, malamang na hindi nila tutulungan ang Giant God Race. Tama. At malamang na hindi simple ang paksayon na ito. Marami sa mga miyembrong naruroon ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Walang duda na ang paksayon sa likod ng Ancient Soul Hall ay isang makapangyarihan. Batay sa kanilang mga ulat sa katalinuhan, kamakailan lamang ay gumagawa ang Ancient Soul Hall ng maraming matataas na ranggo na Ancient Gods at Half-Step God Lords. Ito ay tiyak na nauugnay sa paksayon sa likod nito. Ngunit ang misteryosong paksayon na iyon ay tila hindi nang ahas na kumilos ng labi sa bukas at suportado lamang ang Ancient Soul Hall na may mga mapagkukunan. Lord Wu Heng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng lalaking ulo ng toro. Lumingon ang lahat kay Wu Heng. Pagkatapos ng lahat, siya ang Hall Master ng Giant God Hall at isang God Lord.
Sa kasalukuyan, mayroong dalawang landas sa harap nila. Ipagtanggol o umatras. Ang scorching underworld ay lubhang mapanganib na lupain, kaya mas malaki ang bentahe natin sa pagtatanggol sa lugar na ito, mahinahong sabi ni Wu Heng. Natagpuan na sila ng Ancient Soul Hall, kaya kahit na umatras sila, hindi sila makakatakbo kahit saan. Kung ipagtanggol nila ang lugar na ito, kung gayon sa kanilang paghahanda at bentahe ng kapaligiran, maaari silang makipaglaban sa Ancient Soul Hall. Sa karagdagan, nagpadala na ako ng kahilingan para sa tulong sa aking kaibigan. Kung maaari siyang magdala ng paksayon kasama niya, maaari siyang umatake mula sa labas at makipagtulungan sa atin upang mahuli ang Ancient Soul Hall na hindi nakabantay. Idinagdag ni Wu Heng. Sa totoo lang, wala siyang tiwala dito. Sa lohikal na pagsasalita, ang espiritual na lahi ay hindi maaaring maglakbay ng napakalayo upang tumulong sa Giant God Hall. Ngunit sa pagsasabi nito, maaari siyang magbigay ng higit na pag-asa sa mga miyembro ng Giant God Hall. Okay. Sa ngayon, magpadala tayo ng maliit na team ng Ancient Gods para mag-ambush sa Scorching Underworld para maabala at hadlangan natin ang mga tao ng Ancient Soul Hall hanggat maaari. Agad na utos ng Grand Elder. Sa isang lugar sa nakakapasong Underworld. Maghiwa-hiwalay. Hanapin ang eksaktong lokasyon ng Giant God Hall at i-lock ang lugar. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay tumawag. Malawak ang Scorching Underworld. Bilang karagdagan, ang nakalalasong apoy na ambon ay humadlang sa Divine Sense at napigilan ang isa na lumipad ng buong bilis. Whoosh! Ang koponan ng Ancient Soul Hall ay nahahati sa mga koponan na 3 hanggang 4 na nakakalat sa Scorching Underworld. Nakakairite talaga ang Giant God Race na ito. Wala itong pag-asa ngunit pilit na nilalabanan ang Ancient Soul Hall at pinili pa nitong magtago sa isang bawal na lupang tulad nito. Sayang ang oras. Isang payat at matikas na babae na may katanji tanging anyo ang bamulong. Maghanap ng mabuti. Kung matuklasan natin kung saan nagtatago ang Giant God Race, ang Ancient Soul Hall ay saganang gagantimpalaan tayo. Ang pinuno, isang nakaasul na ranggo na 9 Ancient God, ay tumawag. Sa sandaling ito, isang mabigat na enerhiya ang bumaba. Boom! 3 figure ang bumaril mula sa malalim na ilalim ng lupa. Ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang Ancient God Resplendence. Nanguna siya mula sa harapan, pinaputok ng kanyang mga kamay ang nanlalamig na palad ng lakas ng hangin. Ang dalawa pa ay mga cultivator ng fire daw. Sa lugar na ito, maaari silang magpakita ng higit na lakas kaysa karaniwan. Bilasan mo at ipagtanggol. Tumawag ang sinaunang Diyos na nakasuot ng Asher. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ang itim na banal na kapangyarihan ay mabilis na namumuo sa isang itim na kalasag. Napangiwi ang 2 pang miyembro habang naglalabas sila ng mga divine artifact at gumamit ng mga diskarte sa pagtatanggol. Boom! Bang! Bumagsak. Halos hindi napigilan ng 3 na nagtutulungan ang pananambang mula sa Giant God Hall. Patayin. Ang Ancient God Resplendence ay umungal, na umaarangkada habang ina-activate niya ang kanyang Giant God Race na bloodline. Ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay agad na lumakas habang sila ay sumabog laban sa mga depensa ng 3 miyembro ng Ancient Soul Hall. Bumalik ka. Agad na nagutos ang sinaunang Diyos na nakasuot ng Asher. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ang Giant God Race ay malinaw na nangunguna. Bukod dito, ang kanilang layunin ay alamin kung saan matatagpuan ang Giant God Hall. Hindi na kailangang makipag-away sa mga miyembro nito hanggang sa mamatay. Saan ka pupunta? Binaliktad ni Ancient God Resplendence ang isang kamay, nagsiwalat ng sinaunang metal array plate. Inactivate niya ang array plate at inihagis ito. Buzz! Bees! Ang hindi mabilang na mga salita ng Heaven's Legacy Race ay lumitaw sa plato habang ito ay sumabog na may banal na kapangyarihan. 16 na sinag ng puting liwanag ang lumabas sa plato at agad na tinatakan ang espasyo sa paligid ng 3 miyembro ng Ancient Soul Hall. Hindi maganda. Isa itong array plate ng Heaven's Legacy Race. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na nakasuot ng Asher.
Kapag na-activate na, ang array plate ng Heaven's Legacy Rays ay maaaring agad na mula sa isang simpleng Heaven's Legacy Array. Ang tool na ito ay maaaring gamitin ng isang taong may simpleng pag-unawa lamang sa mga array ng Heaven's Legacy. Napakagandang bagay. Ang mga tool ng Heaven's Legacy Rays na nakuha ni Lord Wuhing mula sa Ancestral Legacy Treasury ay talagang napakabigat. Kumikislap ang mga mata ng dalawang sinaunang Diyos na kasama ni Ancient God Resplendence. Nakakuha si Wuhing ng malaking bilang ng mga item na naiwan ng Heaven's Legacy Rays mula sa Divine Kingdom ng Light Rays, na ipinamahagi ang mga ito sa mga miyembro ng Giant God Hall upang palakasin ang kanilang lakas. Patayin. Pinangunahan ni Ancient God Resplendence ang kanyang dalawang miyembro na sumisingil sa array. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall faction ay halos lahat ng mga eksperto sa Soul Dao, kaya mas pinigilan sila kaysa sa karamihan sa lugar na ito. Samantala, ang Giant God Hall ay mayroong maraming eksperto sa pagpapadalisay ng katawan na may higit na panlaban sa apoy na Poison Mist. Bilang karagdagan, ang Giant God Hall ay nagtatago sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang mga miyembro nito ay paminsan-minsan ay lumalabas upang magtanim sa nakal-alasong ambon, na lalong nagpapataas ng kanilang pagtutol. Sa loob ng ceiling array, ang mga partido ng tatlo sa magkabilang panig ay may magkatulad na paglilinang, ngunit ang labanan ay isang panig. Gayunpaman, medyo mahirap pa rin para sa tatlong miyembro ng Giant God Hall na patayin ang buong partido ng kaaway. Patayin muna ang isa sa kanila. Utos ng sinaunang God Resplendence, na sumama sa dalawa pa upang salakayin ang babae. Ngunit sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tawa sa hangin. Haha, mga labi ng Giant God Hall. Hindi maganda. Retreat. Agad na binawi ng Ancient God Resplendence ang Heaven's Legacy Array Plate at naghanda na umatras, bukod pa sa pagpapadala ng kahilingan para sa mga reinforcement. Ngunit pagkatapos ay isang malakas na presyon ang bumaba. Isang manipis at nakakadiri na matanda ang dahan-daang lumabas mula sa makapal na ambon. Nakakatakot. Ang dalawang miyembro ng koponan ng Ancient God Resplendence ay nanginginig sa takot, hindi makagalaw kahit isang hakbang. Half-step God Lord. Ang mukha ni Ancient God Resplendence ay nanlamig sa gulat. Elder, hulihin mo sila. Pagkatapos ay maaari natin silang tanungin para sa tagwa ng Giant God Hall. Ngumiti ang sinaunang Diyos na nakasuot ng kulay asul. Natural. Ang nakakadiri na matanda ay malupit na ngumiti. Ngunit pagkatapos ay isang nakaka-relax at walang malasakit na boses ang naanod mula sa ambon. Sa wakas natagpuan na rin. Whoosh! Isang lalaking pilak ang buhok ang lumipad mula sa makamandag na ambon at patungo sa grupo. Ang taong ito ay natural na si Francis. Siya ay idineposito ng Twilight Valley sa Scorching Underworld at nag-aksaya ng kalahating araw sa paghahanap sa Giant God Race. Sa wakas, nakita niya ang Ancient God Resplendence. Sino ito? Ang nakakasuklam na elder ay napalingon kay Francis dahil sa gulat. Bilang isang half-step na God Lord of Ancient Soul Hall, siya ay bihasa sa Soul Dao at nagtataglay ng kahangahangang sensory capabilities, ngunit wala siyang napansing sinuman sa paligid ngayon. Half-step God Lord. Naging malungkot ang mga mata ng nakakadiri na matanda. Kung ang taong ito ay isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, makatwiran para sa kanya na nabigo na madama ang kanyang paglapit sa nagninangas na ambon na ito. Francis. Tuwang-tuwang tumawag si Ancient God Resplendence. Ang iba pang dalawang miyembro ng Giant God Hall ay malinaw na sumali pagkatapos, kaya hindi nila nakilala si Francis at medyo nalilito. Ngunit ang mga mag-aaral ng sinaunang Diyos na nakasuot ng Asher ay naghihigpit habang ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Paano ito nangyari? Bakit lumitaw ang taong ito dito? Baka sa mukha niya ang takot. Sinundan niya ang God Lord Evil Spirit sa pagtugis sa Giant God Race at nagpatotoo kay Francis at Wuhing na nagtutulungan upang talunin ang God Lord Evil Spirit. Ang lakas na ipinakita ni Francis sa panahong iyon ay higit pa sa karaniwang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Kung tama ang pagkakaalala niya, si Francis ay rank 9 pa lang noon, ngunit ngayon, isa na siyang half-step God Lord. Ano ang kinakatakutan mo? Kahit na siya ay isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon, mayroon kaming 6 na tao sa aming panig.
Masungit na sabi ng magandang babae. Medyo natarante rin ang pangit na matanda. Siya si Francis. Noon, nagtrabaho siya kasama si Wuheng upang talunin ang Diyos Lord Evil Spirit. Inihayag ng sinaunang Diyos na nakasuot ng kulay asul ang kanyang nalalaman. Naging sanhi ito ng pagniwi ng babae at ng matanda. Upang makipagpalitan ng suntok sa isang Diyos na Panginoon, ang isa ay kailangang maging isang top-class half-step na Diyos na Panginoon. Kung hindi, kahit na kapag nagtatrabaho kasama si Wuheng ay hindi kayang talunin ng isang tao ang Diyos Lord Evil Spirit. Ngunit lalo lamang nitong ginawa ang nakakadiri na matanda. Kung sinabi sa kanya na si Francis ay rank 9 pa lang noon, sana ay nauna na siya ngayon. Francis, alis na tayo para hindi na tayo maabutin pa ng mga miyembro mula sa Ancient Soul Hall. Ang Ancient God Resplendence ay nagsusumamo kay Francis. Ang kanilang layunin ay upang tambangan ang mga kaaway at masugitan sila ng husto habang ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga pinahabang labanan. Kung magkatulad na antas ng lakas ang magkabilang panig, kailangan nilang tumakas kaagad. Okay. Napansin din ni Francis ang ilang miyembro ng Ancient Soul Hall sa kanyang pagdating, ngunit nagawa niyang maglakbay sa scorching underworld na ganap na hindi natukoy ng iba. Hindi ganoon kadaling umalis. Malamig na ngumuso ang nakakadiri na matanda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng kulay abo at makamulto na ambon. Sa loob ng ambon na ito ay isang malakas na soul beast. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang bumaba. Lahat ng bagay sa mundo ay agad na nagsimulang gumalaw sa slow motion, maging ang soul beast. Ito. Paano? Nanginginig sa takot ang matanda. Ngayon lamang na kumilos si Francis ay napagtanto ng matanda kung gaano kalakas ang dating. Ngunit pinigilan ng time intent, hindi na siya nakatakas. Whoosh! Mabilis na nilapitan ni Francis ang matanda at ikinumpas ang kanyang palad. Isang malakas na bola ng Chaos Origin Divine Power ang lumabas at pumasok sa katawan ng nakakadiri na elder. Ilang sandali pa, nabasag at nadistorbo ang katawan ng matanda habang nilalamon ito ng black hole. Sa ikalimang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique, ang Chaos Origin Divine Power ay nakatanggap ng malaking tulong sa kapangyarihan. Bukod dito, papalapit na si Francis sa tuktok ng level 8 sa kanyang time intent. Ang elder na ito ay isa lamang ordinaryong kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Wala siyang lakas na lumaban. Matanda. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakamasid lamang habang ang kalahating hakbang na God Lord ay pinatay. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanilang likuran nang magsimulang mangibabaw sa kanilang isipan ang takot. Ngunit sila ay masyadong mahina, halos hindi gumagalaw ng time intent ni Francis. Swoosh! Mabilis na na-convert ni Francis ang Chaos Origin Divine Power sa kanyang kamay sa isang malawak na Chaos Origin Divine Sword, na pinatay ang lahat ng 5 sa isang indayog. Let's go! Dalhin mo ako sa Giant God Race, tawag ni Francis pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Ang Ancient God Resplendence at ang kanyang 2 miyembro ng team ay na-freeze sa gulat, ang kanilang mga mata ay hindi nakatutok. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.